Ang pangalan ko ay Valerie. 36 na taong gulang, ako nang paupuin ako ng asawa ko sa aming sofa. 9 na taon na kaming kasal noon. Mayos ang kanyang suot, halatang pinahandaan ang sasabihin at napakakalmado niya. Tapos sinabi niya, sa akin na pumangit na raw ako. Muntik na niyang sabihin ang salitang losyang. Huminto siya sa unang pantik, nilunok ang salita na parang ginagawa siyang mas mabuting tao ng pagpipigil na iyon. Tapos ay tinapos niya ang pangungusap gamit ang salitang hindi nakaakit-akit. Sinabi niyang deserve niya ngang mas maganda. Sinabi niyang napabayaan ko na raw ang sarili ko. Tiningnan niya ako na parang matagal na akong nabura sa paningin niya. 2 taon ang lumipas. Nakatayo siya sa isang tindahan sa loop ng airport bandang 6 at 40 minuto ng umaga. At doon nakita niya ang mukha ko sa pabalat ng isang sikat na fashion magazine sa bansa. Walang makapal na makeup, walang filter. Ako lang natural na nagliliwanag, buo at hindi may tatangging maganda. Nakatitig pabalik sa kanya mula sa bawat estante ng terminal na iyon. Akala niya iniwan niya ang isang babaeng masyadong wasak para lumaban. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung gaano siya nakamali. Ipinagtimpla ko muna siyang kape. 9 na taon ng aming pagsasama at hindi nawala ang nakasanayang iyon. Ang tasa niya tapos ang akin palaging ganun ang pagkakasunod-sunod. Pero ng umagang iyon, huminto ako sa kalagitnaan ng ginagawa ko. Tumigil lang talaga ako. Hawa ko ang 2 tasa. Ibinaba ko ang kanya sa ibabaw ng kabinet malapit sa bintana kung saan hindi maganda ang tama ng araw. Pinanot ko kung paano unti-unting nawala ang usok ng mainit na kape. Hindi ko ito itinapon sa lababo, hindi ko rin alam kung bakit. Siguro kailangan kong makitang manlamig ang isang bagay na dati ay mainit. O baka hindi pa lang ako handang magtapon ng kahit ano. Iyon ang umaga na nagpasa ako ng petisyon para sa annulment. Babalik muna ako sa umpisa. Ako si Valerie, 36 na taong gulang. May mukha raw ako na palaging napapansin nam nga hindi nakakakilala sa akin. At may boses na natutunan kong hinaan sa tuwing nasa isang kwarto ako kung saan nagpapasikat si Rico. Nagtatrabaho ako bilang isang marketing coordinator para sa isang kumpanya ng health insurance sa Metro Manila. Isang katamtamang posisyon, tahimik at ligtas. Tinanggap ko ang trabahong iyon dahil hindi ko kailangang bumiyahe ng malayo. Ang posisyon kasi ni Rico bilang Regional Sales Director ay nangangailangan ng palaging pagluwas. Kailangang may maiwan sa bahay. Nakusa ako tulad ng ginagawa mo kapag nagmamahal ka. Kapag hindi mo pa nakikita ang hugis ng rehas na itinatayo mo sa paligid mo. May isang buong kabinet sa aming bahay, sa aking bahay, pero babalikan ko iyan mamaya. Sa pinakamataas na estante nito, may isang bag ng kamera na 4 na taon nang hindi nabubuksan. 2 lente, isang kamera na pinaipunan ko ng 8 buwan. At isang light meter na ibinigay sa akin ng lola ko noong 25 taong gulang ako at sigurado pa ako sa mga gusto ko sa buhay. May manipis na alikabok na sa zipper ng bag. Napapansin ko iyon tuwing kumukuha ako ng jacket. Hanggang sa tuluyan ko na itong hindi pinansin, iyon ang bahaging dapat napakaba sa akin. Hindi maingay na tao si Rico. Mahalagang maintindihan iyon. Hindi siya nagbabato ng gamit, hindi siya naninigaw. Ang kalupitan niya ay tahimik. Yung tipong mapapaisip ka kung nag-iinarte ka lang ba kung tatawagin mo itong kalupitan? Nabubuhay ito sa mga buntong hininga niya. Sa paraan ngang pag-ikot nga mata niya kapag pumapasok ako sa kwarto na bihis,
Isang mahaba at mabagal na tingin na hihinto bago siya magsalita. Minsan, may kasunod pa ring komento. Sinasabi niya, ito ng mahinahon, parang isang taong nagbibigay ng payo sa isang taong matagal na niyang sinukuan. Baka gusto mong subukan yung kabilang damit, sabi niya minsan. Minsan lang pero sapat na ang minsan kapag alam mo na ang ibig niyang sabihin. Isang beses habang nagayos ako para sa dinner ngang kumpanya nila, tinanong ko kung bagay ba ang hikaw ko. Tiningnan niya ako na parang isang pakain na napadesisyonan na niyang hindi orderin. Napabayaan mo na kasi ng kaunti ang sarili mo, Val. Hindi iyan tungkol sa hikaw. Natigilan ang mga kamay ko sa pagkakabit ngang hikaw. Sinuot ko pa rin ito. Nangiti ako sa bawat katrabaho niya. Tumawa ako sa matamang pagkakataon. At sa biyahe namin pauwi, sinubukan kong alalahanin kung kailan ko huling naramdaman na maganda ako. Alam mo kung anong nakakatawa? Kumuha ako nga subject sa accounting nung kolehiyo, 4 na taon iyon. Likas akong magaling sa numero. May profesor pa nga ako na naksabing, may isip daw ako na nakakakita ng makadetalayang hindi napapansin ng iba. Ibinabaon ko ang kaalamang iyon noong 3 taon ng aming kasa. Eksakto noong iminungkahiniri ko ng napakahinahon at napakalinaw gamit ang boses na inilalaan niya kapag gusto niyang isipin mong ikaw ang nakaisip ngang ideya niya. Siya na raw ang hahawak ng pera namin. Mas creative ka, mahal. Na-stress ka sa numero. Hinayaan ko siyang masunod. Hinayaan ko siyang angkinin ang maraming bagay na hindi ko namalayang isinusuko ko na pala. Ganun ang pagkakagawa ng lahat. Maliliit na kwarto, mas maliliit na bintana. Itinayo ng napakabagal kaya hindi ko napansing bumababa na pala ang kisame. 3 gabi bago ang tahimik na umagang iyon sa kusina, nahuhugas akong pinggan. Umilaw ang laptop niya sa ibabaw ngang mesa sa likuran ko. Naliligo siya nun, wala lang sana ang tunok na iyon. Lahing may tumutunog na notification pero may nag-udyok sa aking lumingon. Umilaw ang screen at nakita ko ang preview ngang isang mensahe. Sapat ang tagal nito para mabasa ko mula sa 1 metro ang layo. Tama ka. Hindi naman siya maganda. Hindi ko alam kung bakit ka nagtagal. Umuwi ka na. Ang pangalan sa itaas ay Andrea. Natigilan ang makamay ko sa tubig sa lababo. Hindi ko binuksan ang laptop. Hindi ko ito hinawakan. Pinunasan ko ang makamay ko sa basahan, yung asul na may nisnis sa gilid na lagi niyang sinasabing papalitan na niya. Lumapit ako sa mesa at pinikturan ang screen gamit ang cellphone ko. Malinaw kita ang oras bawat salita. Tapos iniwan ko ang laptop niya ng eksakto kung paano ko ito nadatnan. Tinapos ko ang pahuhugas. Pinatay ko ang ilaw sa kusina. Naglakad ako sa pasilyo at nahiga sa kama. Katabi ang lalaking nagsabingang mga salitang iyon sa ibang babae, tungkol sa akin, sa mukha ko, sa halaga ko. Tungkol sa kung bakit nagtiyaga pa siyang manatili. Nahiga ako roon na nakakuyom ang panga at dilat na dila ang mga mata. Pinapakinggan siyang huminga na parang isang lalaking walang itinatago. Nakatulog siya ng mahimbing. Binilang ko ang mga linya sa kisame hanggang 4 ng madaling araw at saka ako gumawa ng plano. Binigyan ko ang sarili ko ang 1 minuto. Iyon ang kasunduan na ginawa ko sa sarili ko bandang 3 ng madaling araw. Nakahiga sa dilim, nakakuyom ang pangahabang siri ko ay mabagal at pantay ang paghinga sa tabi ko. 1 minuto para gumuho, iyon lang. Pagkatapos nun may makailangan akong gawin. Dumating ang 1 minuto sa loop ng sasakyan kinabukasan ng umaga. Nasa dulo pa lang ako ang aming kalsada nang biglang sumikip ang dibdib ko, bumuhos ang mga luha ng malakas, mabilis at pangit. Yung tipong walang pakialam kung anong hitsura ngang mukha mo.
Humigpit ang hawak ko sa manibela at hinayaan ko lang itong lumabas. 60 segundo ang binilang ko. Nang matapos ang 1 minuto huminto, ako sa parking lot ng isang gasolinahan. Pinunasan ko ang mukha ko gamit ang likod ng aking kamay. Tiningnan ko ang mga mata ko sa rearview mirror at nagmaneho papunta sa public library ng munisipyo. Gumamit ako ng pampublikong computer. Hindi ko gustong mag-iwan ng bakas sa cellphone ko sa laptop ko o sa anumang gadget na nasa isang bubong kasama niya. 3 oras. Nagbasa ako tungkol sa Family Code ng Pilipinas. Tungkol sa absolute community of property at conjugal partnership. Tungkol sa kung ano ang may tuturing na pagtatago ng yaman at economic abuse. Tungkol sa pagkakaiba ng legal separation at isang formal na petition para sa annulment. Nagsulat akong madetalye sa isang maliit na notebook na binili ko sa tindahan, sa kanto sa halagang 50 piso. Nasa akin pa rin iyon. Napakalinis ng sulat kamay ko ron. Nang mga oras na iyon napakakalmado ko na. Hindi ko kinompronta si Rico ng araw na iyon ni noong kinabukasan. Alam mo kung anong pinakamasakit, wala siyang napansing kakaiba. Umuwi siya ng makasunod na gabi, kumuha ng malami na beer, tinanong kung kumusta ang araw ko. At naupo sa harap ng telebisyon na parang isang lalaking walang anumang kasalanang dapat pagbayaran. Sumagot ako, kumain akong hapunan sa harap niya. Na-good night ako sa kanya. Isa akong multo sa sarili kong kusina at hindi man lang niya napansin. Nang 3 gabi na maneho ako para puntahan ang pinakamatagal ko ng kaibigan, si Teresa Robles, isang retiradong paralegal na nakakakilala sa akin mula pa noong 19 na taong gulang kami. Noong panahong nagtitiis kami sa matapang na kape sa universidad at sa masasamang prediksyon tungkol sa aming kinabukasan. Hindi si Teresa ang uringang babay na magtatanong kung anong nararamdaman mo bago niya itanong kung anong kailangan mo. Naupo ako sa hapagkainan niya. Binuksan ko ang cellphone ko sa litrato ang screen ng laptop at inilapak ito sa harap niya nang walang sinasabi. Binasa niya ito ng 1 beses, napakuyom ang kanyang panga, iyon lang. Isang maliit na paggalaw ng kalamnan sa kanyang muha. Pero kilala ko si Teresa at alam ko kung anong ibig sabihin niyon. Gaano nakatagal, tanong niya, hindi ko paalam, sagot ko. Tumango siya ng 1 beses, kinuha ang cellphone niya at gumawa ng 2 tawag doon mismo sa mesa, habang hinihigop ko ang mainit na tsaa na itinimpla niya bago pa man ako dumating. Dahil laging inaakala ni Teresa na kailangan mo ng mainit na inumin, maikli lang ang mga tawag. Wala siyang masyadong ipinaliwanag sa 2 taong kinausap niya. Pangalan lang, petsa, at isang mariing pakiusap. Nang ibaba niya ang telepono, tiningnan niya ako ng may kakaibang tapang. Ang tapang ng isang babaeng gumugol ng 30 taon sa paghalukay, ngam nga patong-patong na dokumento at malalabong kontrata. Bigyan mo ako ng 24 na oras, sabi niya. Binigyan ko siya na 24 na oras. Kinabukasan ng hapon tumawag siya pabalik. Hindi bago si Andrea. Iyon ang unang impormasyon. 2 taon at kalahati. Iyon ang nakumpirma ng kontak ni Teresa. 2 taon at kalahating may pangalawang buhay na tumatakbo kasabay ng sa amin. Bahagyang tinustusan gamit ang isang joint account na iminungkahi ni Rico na buksan namin 3 taon na ang nakararaan para raw sa magastusin sa bahay. Ideya niya, siya ang nag-alok. Pumayag ako dahil napakahinahon ng pagkakapakiusap niya at dahil naniniwala na ako noon na hindi talaga ako magaling sa pera. Napaisip ako roon ng ilang sandali. 2 taon at kalahati. Sinubukan kong alalahanin kung ano ang ginagawa ko 2 taon at kalahati na ang nakalipas.
Naalala ko ang isang seminar na pinuntahan daw niya sa Chabunong isang weekend ng Marso. Na ayon sa kanya ay isang dinner kasama ang mga kliyente na inabot ng matagal, mamaliliit na bagay isang buntong hininga, rito isang text ng 10 oras ng gabirun. Itinago ko ang lahat ng iyon kung saan ko itinatago ang lahat. Sa isang saradong kahon na hindi ko binubuksan. Dahil ang pagbubukas nito ay nangangahulugan ng pagtatanong. At ang pagtatanong ay nangangahulugan ng kawalan ng tiwala sa kanya. At ang hindi pagtitiwala sa kanya ay nagpaparamdam sa akin na ako ang may problema. Natigilan ang mga kamay ko sa ibabaw ng telepono. Tapos ay kinuha ko ang aking maliit na notebook. 2 araw pagkatapos nun hinanap ko ang titulong bahay. Matagal ko nang alam kahit medyo malabo na sa isip ko na iniwanan ako ng lola ko ng pera para sa down payment. 2 milyong piso na? Pinag-ipunan niya ng ilang dekada sa loob ng isang lumang lata ng biskwit sa ilalim ng kanyang kama, na inilipat niya sa bank account ko 3 buwan bago kami pumirma sa notaryo. Ang hindi ko napag-isipan ang hindi ko na naisipang suriin dahil si Rico ang nag-aasikaso ng mga papeles ay kung kaninong pangalan ang nakalagay sa titulo. Inabot akong 20 minuto sa internet at isang tawag sa Registry of Deeds para makumpirma ito. Pangalan ko lang. Kahit kailan pangalan ko lang. Walang pinirmahan si Rico. Wala ang pangalan niya sa kahit anong bahagi ng dokumentong iyon. Kung inakalaban niyang maayos din ito sa paglipas ng panahon o kung hindi lang talaga pumasok sa isip niyang suriin ito hindi ko alam. Ang alam ko lang sa loob ng 9 na taon ang lalaking humahawa ng aming pera. Ang lalaking naaasikaso ng aming mga papeles. Ang lalaking nagpapahiwatig na mahina ako sa numero. Ay hindi man lang tiningnan kahit minsan ang titulo ng bahay na tinitirhan niya. Nang gabing iyon nagpasyadula ako ng konsultasyon sa isang family lawyer. Kinuha ko ang lahat ng financial records na kaya kong ma-access. Prininto ko ang lahat ng kaya kong i-print. Inilagay ko ang ito sa isang brown envelope kasama ang litrato screen ng laptop at ang buot ng mga nalaman ni Teresa. Nilagayan ko ng isang salita ang envelope. Tapos ay isiningit ko ito sa ilalim ng dobleng sahit ng lumang bao ng lola ko nang gawa sa Nara. Isang lugar na hindi may sipang halukayin ni Rico. Umuwi siya ng 6 at 15 minuto bingang isang Martes. Mahalaga ang detalyang iyon dahil hindi umuwi si Rico ng ganoong oras. Umuwi siya ng 7 at kalahati minsan 8. Minsan may dahilan minsan bala. Ang 6 at 15 minuto ay nangangahulugang pinlano niya ito. Nangangahulugang umalis siya ng maaga sa trabaho. Pumunta muna siya sa ibang lugar. Sa isang lugar kung saan nakapagbihis, siya nakapag-ayos at nakapaghanda. Para umuwi sa akin na parang isang lalaking dadalo sa isang meeting na siya mismo ang nakpatawag. Narinig ko ang susi sa pinto. Nasa kusina ako at nanatili roon ng ilang sandali. Pinapakinggan lang ang pamilyar na tunog ng kanyang paggalaw sa loob ng bahay. Hinubat niya ang kanyang jacket, inilapak ang nasusi sa mesa. Ang dahan-dahan at kalkuladong pag-upo niya sa sofa sa sala. Lumabas, ako dahil ang hindi paglabas, ay magbibigay sa kanyang ideya. Nakatungkot ang masiko. Niya sa kanyang matuhot, nakasalikop ang makamay. Suot niya ang kulay abong polo na iniregalo ko sa kanya nung birthday niya, 2 taon na ang nakararaan, mukha siyang kalmado. Mukha siyang isang regional sales director na mapapaliwana ng pakalugi sa isang kliyenteng napadesisyonan na niyang bitawan. Maupo ka, Val, sabi niya. Kailangan nating mag-usap. Naupo ako. Hindi na siya masaya. Iyon ang panimula niya. Matagal na raw siyang hindi masaya. Isang linyang ginawa para magmukhang tapat ng hindi nagbibigay ng eksaktong petsa.
Pakiramdam daw niya ay nakalayo na kami. Isa na namang linya malambot at gasgas na sa damingang malalaking gumamit nito bago siya. Sinabi niyang pinabayaan na ngang asawa niya ang lahat. Hindi siya kundi ako. Nakita ko kung paano niya ito binubuo sa mismong harapan ko. Ang pasibong arkitektura ngang isang lalaking ipinapasa sa iba ang responsibilidad para sa isang desisyong siya lang mag-isa ang gumawa. Tapos sinabi niyang deserve niyang maakit sa kanyang asawa. Natigilan ang mga kamay ko sa aking kandungan. May iba ba tanong ko? Kinagat niya ang kanyang labi. Hindi iyan ang issue, pero iyon nga ang issue. Isang paghinto. May nagbago sa kanyang mga mata. Hindi konsensya. Mas mukhang nagkakalkula siyang susunod na sasabihin. Tapos sinabi na niya. Falma pa ka totu ka sa sarili mo? Pumangit ka na? Huminto siya sa unang pantik. Nilunok niya ito pabalik na parang may natitira pa siyang awa. At saka tinapos ang pangungusap gamit ang salitang naisip niyang mas ligtas. Hindi ka nakaakit-akit. Napabayaan mo na ang sarili mo at deserve kong maakit sa asawa ko. Sinabi niya ito sa tonong parang nabibigay lang ngang feedback sa opisina. Na parang may utang na lupa ako sa pagiging prangka niya. Suot ko ang paborito niyang asul na bestida. Inayos ko ang buhok ko ng umagang iyon tulad ng ginagawa ko bago ko pasimulang paniwalaan ang mas sinasabi niya tungkol sa hitsura ko. 36 na taong gulang ako. At sa anumang patas na pamantayan, sa anumang kwarto, para sa sinumang tao na hindi siya, isa akong magandang babae. Alam ko iyon dati, unti-unti niyang binura ang kaalamang iyon sa loop ng maraming taon. Tahimik at tuloy-tuloy, tulad ng pag-ukit ng tubig sa bato. Isang komento, isang buntong hininga, habang nagbibihis ako na hindi ko dapat marinig. Isang mahaba at pagod na tingin na nagsasabing iyan, ba talaga ang isusuot mo kahit hindi siya? Nagsasalita na bubuhay ako sa loop ng isang mabagal na pagguho at tinawag ko itong kasal. Alam mo kung anong naramdaman ko habang nakaupo ron, hindi hiya. Hindi ang pamilyar na panliliit. Naramdaman ko at gusto kong maging maingat sa salitang ito ang kalinawan. Parang isang malabong tubig na matagal, nang malabo na biglang luminaw kaya nakita ko hanggang sa pinakasahig. Tinitigan ko siya ng matagal at tahimik. Sige Rico, sabi ko. Nakakawa ka. Napapikit siya. Bahagyang bumuka ang bibig niya na parang isang aktor na nawala sa script. Iba ang inaasahan niya. Manggaluha siguro. O ang pagmamakaawa na magpapatunay sa lahat ng kwentong plano niyang ikalatungkol sa akin. Hindi niya inaasahan ang katahimikan ng isang babaeng wala nang dapat patunayan sa kanya. Tumayo ako at naglakad papunta sa kusina. Naiwan siyang mag-isa sa sala kasama ang script na hindi niya natapos. Tinawagan ko si Teresa ng gabing iyon pa katapos niyang matulog. Sinabi ko sa kanya ang mga sinabi ni Rico bawat salita, pati ang pantik na sinubukan niyang lunukin. Narinig ko ang mabilis at matalim niyang paghinga sa kabilang linya. Hindi gulat kundi isang bagay na mas malamig pa sa gulat. Mabuti, sabi niya. Ngayon na sa atin na ang lahat ng kailangan natin. Binuksan ko ang aking envelope. Ikinakalat ko ang madokumento sa ibabaw ng mesa sa kusina sa gitna ng katahimikan ng bahay na iyon. Nagsimula akong magsulat ng mga numero. Total ng pera sa bangko, mga petsa ng pack-withdraw, mga resibo ng bahay magastusin. Ang nga halagang dumadaan sa joint account sa mga eksaktong araw na masyadong regular para maging aksidente lang. Nagsulat ako gamit ang parehong malinis na sulat kamay mula sa notebook sa library. Napakakalmado ko. Nanatili ako sa mesang iyon hanggang ikadalawangang madaling araw.
3 araw pagkatapos nun inyabot sa akin ni Rico ang mga papeles para sa annulment at legal separation. Siya mismo ang nag-abot sa akin na nagpapahiwatik na may nagpayo sa kanyang huwag gawin iyon pero ginawa pa rin niya. Dahil laging naniniwala si Rico na siya ang pinakamagaling mangumbinsi sa anumang transaksyon. Nakatayo siya sa may pinto mukhang nag-ensayo ng malungkot na mukha. Ang pag-arte nga isang lalaking ginawa na raw ang lahat. Tinanggap ko ang brown envelope. Tiningnan ko ito ng isang beses. Salamat sabi ko at isinara ko ang pinto ng tahimik. Kausap ko na ang abogado ko sa telepono bago pa man makalabas ang sasakyan niya sa aming kalsada. May kumatok sa pinto bandang 8:47 minuto ng gabing iyon. Alam kong hindi si Rico. Hindi kumakatok si Rico. Kahit ngayon kahit naibigay na ang mapapeles sa pagitan namin. Gagamitin pa rin niya ang susi niya dahil ganon siyang klaseng lalaki. Ang uri ng lalaking pinakakamalan ang pag-excess bilang pag-ari. Hanggang sa may magpalit ng magakandado. Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Ines, ang kapatid ni Rico. Nakatayo sa labas suot ang jacket na halatang dali-dali niyang kinuha. Pula ang mamata niya at pinipilipit ng makamay niya ang strap ng kanyang bag na parang may pinipiga. Umatras ako. Pumasok siya. Naupo kami sa mesa sa kusina. Ipinagtimpla ko siya ng mainit na kape na hindi niya ginalaw. Tiningnan niya ang lahat ng bagay sa kwarto maliban sa akin sa loob ng 30 segundo. At saka niya ako tiningnan at sinabing may kailangan akong sabihin sa iyo na dapat ay sinabi ko na 1 taon na ang nakalipas. Napakuyom ang pangako. Hindi bago si Andrea sabi niya. Hindi pakakamali si Andrea o isang sandalingang kahinaan o anumang malalambot na salitang ginagamit ng nga tao para palabasing aksidente ang panloloko. 7 buwang buntis si Andrea. 7 buwan. Ibig sabihin na buo ang bata 2 buwan bago kapaupuin ni Rico sa sofa na iyon suot ang kulay abong polo niya para ipaliwanag sa iyo na hindi ka nakaakit-akit. Ibig sabihin nakapirma na siya sa kontrata ng upahang tsondo ni Andrea. Ibig sabihin bawat maingat na salitang binitawan niya tungkol sa pagpapabaya mo sa sarili mo, tungkol sa hindi mo pagayos, tungkol sa kung anong deserve niya. Sinabi niya ang lahat na iyon habang bumubuo na siya ngang pangalawang buhay. Hindi lang siya basta aalis. Sinisiguro niyang masyado ka ng wasak para lumaban kapag ginawa niya iyon. 2 beses pumiyo ang boses ni Ines habang nasasalita. Wala akong sinabi. Hinayaan ko siyang matapos. Gusto kong sabihin sa iyo, sabi niya. Inisip ko ng inisip. Sinabi ko sa sarili ko na may paraan para gawin ito nang hindi sumasabok ang lahat. Tapos sumabok din ang lahat. Idinin niya ang nga daliri niya sa kanyang nga mata. Sorry Val. Sorry talaga. Alam mo ba ang pakiramdam ngang makarinig ngang impormasyong hindi ka naginulat pero parang suntok pa rin kung tumama ganun ang naramdaman ko. Hindi ako na-shock. May bahagi ngang isip ko na nakapakalkula na nito. Ang timeline ang eksaktong kalupitan niya. Ang paraan kung paano siya naging napakatiyaga at napakakalmado. Hindi mo sinisira ang isang tao ng ganun kaingat kung aksidente lang. Kailangan iyon ng plano. Inabot ko ang kabilang dulong mesa at ipinatong ko ang kamay ko sa kamay niya. Nandito ka na ngayon sabi ko. Tumango siya. Sa wakas ay humigop siyang kape. Naisip ko ang lola ko ng gabing iyon pakalis ni Ines. Dati akong umupo sa kusina niya tuwing linggo ng umaga habang nagluluto siya. Humuhuni siya ng isang luma at mababang kanta. At ang buong kwarto ay amoy, mantikilya at kape. At pakiramdam ko ay nasa tamang lugar ako.
Lagi niyang sinasabi na ang babaeng alam, ang sarili niyang halaga ay hindi kailangan ng sinuman para patunayan ito. Matagal ko na iyong nakalimutan, pero nagsisimula ko na ulit itong maalala. Kalaunan ng gabing iyon marahil ika-11 o malapit na sa hating gabi, nasa mesa ulit ako ng kusina inaayos ang huling batch ng mga dokumentong hiningi ng abogado ko. Manggabang statements ang uri nga, mga papeles na nagsasabi nga totoong kwento ng isang kasal kong marunong kang bumasa nito. Nakita ko ito sa isang folder na muntik ko ng palakpasin. Isang thread ng maime mula pa noong 4 na taon na ang nakalipas. Nagsimula ang thread sa isang pangalang agad kong nakilala, ang dati kong mentor sa photography. Ang photographer na kumuha sa akin bilang assistant nung nasa 20 anyos pa lang ako, na nagsabi sa akin na may kakaiba raw akong talento. Sinubukan niya akong kontakin minsan. Naalala ko iyon noong panahong iyon. Akala ko ay na-miss ko lang ang email. Akala ko ay naging abala lang ako. Inakala ko sa parehong tahimik na paraan na inakala ko ang maraming bagay. Nakasalanan ko ang pananahimik. Binasa ko ang nga email. Si Rico ang unang kumonta sa kanya. Isang maikli formal at mainit na mensahe. Isinulat sa paraang isinusulat ni Rico ang lahat, mukhang makatwiran. May kasamang pekeng panghihinayang. Sinabi niya sa mentor ko na magpapahinga raw muna ako ng walang taning, na hindi na ako interesadong ituloy ang trabaho, na personal itong desisyon at nakiusap daw ako sa kanya na iparating ito? Sumagot ang mentor ko ng isang beses. Isang mabait at maikling sagot. Sinasabing naiintindihan niya at hinihiling ang kabutihan ko. At laging bukas ang pinto kung magbago man ang isip ko. Hindi na siya nakarinig mula sa akin dahil hindi ko naman alam na dapat pala akong sumagot. Natigilan ang makamay ko sa ibabang papel? Hindi ko piniling huminto. Iniyakan ko ang desisyong iyon sa loob ng 4 na taon, nang palihim tuwing madaling araw. Kasama ang kakaibang sakit ng isang taong nangungulila sa isang bersyon ng kanyang sarili na hindi niya may paliwanag. Akala ko kahinaan iyon, akala ko nawalan ako ng lakas ng loob. Nahinayaan kong manalo ang ginhawa kaysa sa pangarap. Na ipinagpalit ko ang isang totoong bagay para sa mas madaling buhay. Sinisisi ko ang sarili ko para roon ng napakaraming beses at sa napakaraming paraan. Hindi ko pala iyon naging desisyon. Naramdaman ko ang lahat ng iyon sa eksaktong tagal na kailangan ko. Tapos ibinalik ko ang nga email sa folder. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang abogado ko. Kailangan nating agahan ang meeting natin, sabi ko. Mas marami akong hawak kaysa sa inaakala natin. 3 araw matapos kong makita ang mga email, naupo ako sa harap ng abogado ko sa kanyang opisina sa 2 palapag. Inilapak ko ang envelope sa mesa niya. Hindi lang bahagi, hindi lang paunang draft, lahat. Ang litratong laptop, ang email tungkol kay Andrea, ang ngabang statement ng joint account na minarkahan na ni Teresa. Ang nga email sa pagitan ni Rico at ng mentor ko 4 na taon na ang nakalipas. Bawat pahina ay nakaayos ayon sa petsa. Bawat kategorya ay may label. Ang abogado ko isang maliit na babaeng may salamin na nakasabit sa kwintas na may kakayahang manatiling walang kibo kapag may interesanteng bagay. Binuksan niya ito at hindi nagsalita ng ilang minuto. Tumingala siya ng isang beses. Gaano katagal mo itong itinago, tanong niya. Sapat na po, sagot ko. Tinawagan niya si Teresa Robles. Ang pinakamatagal kong kaibigan at retiradong paralegal na mas marami nang nagawa para sa akin sa loob ng 2 linggo kaysa sa nagagawa ngang karamihan sa panahon ng krisis. Bago pa man ako makabalik sa sasakyan ko, inirekomenda na ako ni Teresa sa isang forensic accountant, isang kontak ni Teresa.
Isang taong eksperto sa ganitong uringang kaso. Isang taong nakakita na ayon sa tawag niya rito ngang malihaing pag-ayos ng libro, malihain ang tawag niya. May iba akong salita para ron. Nang sumunod na Martes, naupo ako sa opisina ng accountant. Ipinaliwanag niya sa akin ang mga nalaman niya linya por linya. May pamamaraan siya ng paglalahat ng impormasyon ng mabagal at eksakto. Parang hinihintay niya akong manliit. Hindi ako nanliit. 3 taon. 2,500,000 piso. Unti-unti at tahimik na inilabas mula sa joint account na kinumbinsi ako ni Rico na siya na ang hahawak. Yung account na siya ang nag-asikaso dahil mahina, raw ako sa numero. Dahil may stress, daw ako. Dahil gusto lang daw niyang pagaanin ang buhay ko. May mga subject ako sa accounting noong kolehiyo. Nakalimutan kong sabihin iyon. Hinayaan ko siyang kumbinsihin akong hindi ko alam iyon tungkol sa sarili ko. Hinayaan ko rin siyang angkinin iyon. Ganito ang hitsura ng 2,500,000 piso sa papel, 14 na buwang upa para sa tsondo ni Andrea, buwan ng hulog sa isang sasayang, nakapangalan sa address niya. 6 na weekend trips na nakalista sa sistema bilang business trips. 3 rito ay sama, probinsyang walang opisina ang kumpanya niya. 1 weekend sa Baguio, 1 sa Palawan. Alam mo kung anong hindi maalis sa isip ko habang nakaupo sa opisinang iyon at nakikinig sa mga numero. Iniisip ko yung taon na sinabi niyang kailangan naming magtipid kaya hindi muna ako makakabili ng gamit sa photography. Nag-ipon ako para sa isang bagong lente. Wala namang magarbo susunod na hakbang lang sana. Sinabi niyang gipit ang budget na kailangan naming mag-ingat na hindi ko naman daw ginagamit ang kamera ko kaya bakit pagagastos. Tumango ako at hinayaan na lang ito. Iyon ang taon na dinala niya si Andrea sa Palawan. Nananatiling patag ang mga kamay ko sa aking mga tuhod sa buong meeting. Isinampa ngang abogado ko ang kaso para sa annulment at legal separation ng linggo ring iyon na kumpirma ang matagal ko ng alam. Akin ang bahay, palaging akin. Ang down payment ng lola ko ang pangalan ko sa titulo. 9 na taon kung saan hindi kailanman hiniling ni Rico na idakdak ang pangalan niya dahil hindi niya naisipang suriin ito. Ang bahay na iyon ang tanging bagay na hindi niya nakuha. Tumawag siya ang isang Huwebes ang gabi 4 na araw matapos isampa ang kaso, muntik ko nang hindi sagutin. Hindi dahil natatakot ako sa sasabihin niya, matagal ko nang nalampasan iyon, sinagot ko dahil gusto kong marinig. Gusto kong marinig kung anong bersyon ng sarili niya ang dadalhin niya sa telepono ngayong nakita na ng abogado niya ang nga papeles mula sa abogado ko. Dinala niya ang orihinal na bersyon, ang malambing. Ang boses na ginagamit niya sa mga sales meeting kapag kailangan niyang bawiin ang isang sitwasyon. Valerie, sabi niya. Mainit parang isang lalaking hindi gumugol ng 3 taon sa pagpopondo ng pangalawang buhay gamit ang pera ng asawa niya. Napag-isip-isip ko na kita-kita. Napakaganda mo. Toto hindi natin kailangang humantong sa ganito. Tingin ko umabot lang tayo sa puntong pareho tayong nakamali at nawalan ng kontrol. Hindi ko gustong makipag-away sa iyo. Mayos naman tayo dati. Pwede nating peg-usapan ito bilang dalawang matanda at yumanap ng paraan na pabor sa ating dalawa? Hinayaan ko siyang matapos. Sabi ko kailangan mong kausapin ang abogado ko. Isang pahinto, nakalkula ulit ang magaling na ahente. Hindi na kailangang dumaan sa abogado file. May binuo tayo. Hindi natin kailangang hayaan ang mga abogado. Nasa kanila, nasabi ko, at ibinaba ko ang telepono.
Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay tungkol sa lalaking 3 taong pinaniwala kang mahina ka sa numero. Maalala lang niya ang halaga mo kapag ibang tao na ang nakukuwenta nito para sa kanya. Nang gabing iyon umuwi ako at tumayo sa may pintuan ng ilang sandali. Tahimik ang bahay katulad ng naging katahimikan nito sa buong linggo. Hindi naman eksaktong walang laman kundi akin lang buong buo na akin. Naglakad ako papunta sa kabinet. Binuksan ko ito. Sa pinakailalim sa likod ng jacket na hindi ko na isinusuot at isang kahon ng gapunda na nakalimutan ko na. Naroon ang itim kong bag ng tsamera. Medyo malikabok ang siper ay. Gasgas na dahil sa tagal na kapaggamit. Kinuha ko ito, ipinatong sa mesa sa kusina at dahan-dahang binuksan at naroon ang kamera ko. Eksakto kung saan ko ito iniwan, 4 na taon na ang nakalipas. Noong sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko lang magpahinga, kinuha ko ito. Nang sumunod na Sabado nakmaneho, ako mag-isa papunta sa bayan. Wala akong pinagsabihan maliban kay Teresa. Sa totoo lang siya mismo ang nakakita ang programa sa internet. Ipinadala niya sa akin ang link ng 11 gabi nga isang. Martes may kasamang 3 salita. Pumunta ka lang. Tinitigan ko iyon ng 2 araw bago ako nagpalista. Ginanap ito sa isang hall ngang parokya sa isang eskinita na hindi ko pa napupuntahan, mga folding table matataas na bintana. Ang uringang kisame na sumasalo ngang liwanag sa paraang iba kaysa sa isang bahay, mas patak mas malapat parang ang kwarto mismo ay walang ibang gustong patunayan kundi ang maging isang kwarto. May 14 na tao na roon nang pumasok ako. Iba-ibang edad, iba-ibang antas nang galing. Isang babae na may film camera na halatang hindi pa niya nalalagyan ng rolyo. Isang binatilyo na may cellphone at may tahimik na seryosong aura na agad kong nakilala. Ang plano ko lang ay manot. Iyon lang ang plano. Tumingin makiramdam alalahanin kung anong pakiramdam na mapaligiran ng taong nag-isip gamit ang maimahe. Hindi ako nandun para sumali, hindi ako nandun para magpakitang gilas. Nandun ako para lang subukan ang tubig bago lumusong. Isang kamay lang, isang daliri sa paa, sinusubukan lang. Si Hugo ang creative director ng programa ay nagpakilala sa loob ng 11 salita. At ginugol ang natitirang oras sa pag-ikot sa kwarto. Nagbibigay nga eksakto at walang halong emosyong komento tungkol sa gawa ng mga tao. Hindi siya masungit prangka lang. May mata siya na hindi nambobola at hindi nagpapalambot na katotohanan. Sinasabi niya kung ano ang nakikita niya. Pinapatakbo niya ang programa ng walang bayad. Nalaman ko iyon kinalaunan. Hindi niya ito binanggit. Nanatili ako sa likuran halos buong oras. Kumuha ako ng 3 litrato gamit ang cellphone ko. Yung liwanag lang na pumapasok mula sa matataas na bintana. Kung paano ito tumatama sa mga folding table at ginagawang mahalaga ang anumang masinagan nito. Puro kutob lang ang mga kamay ko ay inaalala ang isang bagay na pilit kinakalimutan ng utak ko. Sa pagtatapos ng klase lumapit si Hago at tiningnan ang screen ng cellphone ko nang walang paalam. Ang 3 litratong kinuha ko sa liwanag ng bintana. Tiningnan niya ito ng ilang sandali. Matagal mo na itong ginagawa, sabi niya. Dati sagot ko. Tumango siya ng isang beses walang ibang sinabi at naglakad palayo. Bumalik ako ng sumunod na Sabado at sa susunod pa. Nang 4 Sabado, tinanong niya ako tungkol sa isang editorial series. Bumubuo siya ang isang proyekto. Mga babaeng nagtatrabaho na higit 35 taong gulang binabawi ang kanilang pagkatao matapos ang isang pakawala. Natural na liwanag totoong mga mukha. Sabi niya, may 6 na siyang kasali at kailangan pa niya ng isa.
Tinanong niya ako kung gusto kong maging modelo. Hindi sabi ko. Nang sumunod na Sabado, nagtanong ulit siya. Naglabas siya ng sample na litrato sa laptop niya. Yung uri ngang mga litrato kung saan hindi umaarte ang kinukuhanan. Ipinaliwanag niya ang konsepto ng mahinahon. Nakinig ako. Napasalamat ako sa kanya. At sinabi kong hindi. 2 linggo pa katapos nun naiwan siya ng isang nakaprint na dokumento sa mesa sa harap ko nang walang anumang drama. Ang madetalyan ng proyekto ang schedule ang magazine kung saan ito ilalabas. Binasa ko ito sa biyaya pauwi. Inilapak ko ito sa mesa sa kusina. Pinag-isipan ko ito ng mas madalas kaysa sa gusto kong aminin. Sa ika-4 na pagkakataon wala siyang ipinakita sa akin. Tinitigan niya lang ako ng diretso at sinabi, "Hindi ko ito hinihingi dahil maganda ka. Hinihingi ko ito dahil mayroon kang isang bagay sa mukha mo na ginugugol ng karamihan ang buong karera nila para matutunang pagkain. Hindi ito pambobola val isa itong teknikal na obserbasyon. At hindi, ako na mamakaawa kaya ito na ang huling beses na magtatanong ako. Hindi na kuyom ang panga ko. Hindi natigilan ang mga kamay ko. May ibang nangyari isang bagay na mas tahimik? Sige sabi ko. Isang hapon lang ang inabot ng photoshoot 3 linggo pagkatapos. Natural na liwanag mula sa bintana isang reflector, isang upuan walang ibang props sa set. Halos walang ibinigay na direksyon si Hugo. Kumuha siya ng litrato ng ilang sandali inayos ang reflector at kumuha pa ng ilan. Hindi siya nagsabi ng perpekto o napakaganda o anumang salitang sinasabi ng ma-photographer para pakalmahin ang mga modelo nila. Ang sinasabi niya ay ang baba medyo pakaliwa. Panatilihin mo, iyan huwag kang gagalaw. Pakalipas ngang 40 minuto nakalimutan ko na ang annulment. Iyon na iyon. Iyon ang buong kwento. Hindi ako umaarta. Hindi ko iniayos ang mukha ko sa parang ginagawa ngang isang babaeng nasabihang hindi na siya kaakit-akit. Nandun lang ako nararamdaman ang sarili kong balat sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon. Sa totulang madalas akong patayuin ng lola ko sa tapat ng bintanang kusina niya nung bata pa ako. Sabi niya kasi may mukha raw ako na kailangan ng totong sikat ng araw hindi ng ilaw sa kisame. Halos maamoy ko ang kusina niya amoy ngang asukal na pula at pampalasa. Ang paborito niyang lemon at almond tsake na niluluto niya tuwing Nobyembre nang walang ginagamit na panukat. Tinapos ni Hugo ang photoshoot sa loop ngang wala pang 2 oras. Nagpasalamat ako sa kanya. Nakmaneho ako pauwi. Nang gabing iyon naupo ako sa mesa sa kusina at binuksan ang pinakabagong email mula sa abogado ko. Naibigay na accountant ang formal niyang ulat. May 3 dokumentong kailangang suriin at isang tawag na kailangang i-schedule bago matapos ang linggo. Isang hapon lang ang photoshoot. Patuloy pa rin ang pag-usad ng annulment. Tinanggal ko ang takip ng ballpen ko at nagsimulang magbasa. 2 buwan bago magpasko narinig kong tumunog ang intercom sa lobby ng Chondo. Nasa mesa ako sa kusina kasama ang audit report at isang highlighter ng tumunog ito. 7 at 14 ng gabi ng isang Martes. Hindi ako gumalaw. Pinindot niya ulit ang intercom. Tapos narinig ko ang elevator at ang mabibilis na yabag sa pasilyo. Kasunod din malalakas na katok sa pinto ko. Ang uri ng pagkatok isang lalaking nagdesisyong bubuksan ang pinto dahil laging bumubukas ang mga pinto para sa kanya. Lumapit ako sa pinto at sumilip sa peephole. Nakatayo siya sa labas suot ang isang magandang jacket bakas ang lamig ng hangin ng Nobyembre. Binuksan ko ang pinto. Mukha siyang kalmado praktisado.
Suot niya ang mukhang iyon ang mukha sa sales meeting. Ang mukhang lahat ay makatwiran pero may tensyon sa panga niya. At nakita kong dumiretso, siya rito nang hindi lubos na pinag-iisipan ang sasabihin niya. Valerie, binanggit niya ang pangalan ko na parang sinusubukang maging makatwiran, kailangan nating mag-usap. Nanatili ako sa may pinto. Hindi ko siya pinapasok. Isinampa ng abogado ko kung ano ang isinampa niya, sabi ko, iyon ang kailangan nating pag-usapan. Nakakamali ka. Sinabi niya ito nang may maingat na pagpapasensya na parang isa akong bagong empleyado na hindi nakaintindi ng memo. Alam kong galit ka at naiintindihan ko talaga, pero ang ginagawa mo ngayon ang ganitong antas ang paninira, paghihiganti ito. Hindi ito diskarte, emosyon ito at malaki ang magiging kapalit nito sa iyo. Nakalaylay lang ang mga kamay ko sa aking tagiliran, kumuha kang 2,000,000 at 500,000 piso mula sa joint account natin sa loob ng 3 taon, sabi ko. Hindi ako naghihiganti, nagiging eksakto lang ako. Nag-iba siyang ang pwesto, may pinuntahan ang prang iyon, huminto siya. Alam mo kung anong napansin ko, hindi man lang niya tinanong kung kumusta ako. Sa bawat tawag, bawat text, bawat bersyon ng usapang ito, hindi niya kailanman tinanong kung kumusta na ako. Hinahanap lang niya ako kapag may kailangan siyang ayusin. Hindi iyon sakit ngang paghihiwalay. Logistics ayon. Valerie. Bumaba ang boses niya, lumambot. Ikatlong bersyon. Ngayon ang nag-alalang bersyon ang dating laging gumagana. Hindi ikaw ito. Hindi ka gumagawa ang ganitong mabagay. Hindi ikaw ang taong ito. Kilala kita. Hinahayaan mong lasunin ni Teresa o kung sino man ang isip mo at sisirain mo ang buhay nating dalawa dahil nasasaktan ka. Naintindihan kong nasasaktan ka, pero ito, hinayaan ko siyang makarating sa dulo ngang pangungusap. Tapos sinabi ko hindi mo alam kung sino ako. Natigilan siya. Isinara ko ang pinto, inilok ito. Nanatili sa pasilyo ng isang pahinga, pinakinggan ang katahimikan sa kabilang dulo ng pinto at saka naglakad papunta sa kusina. Nagluto ako ng lemon at almond tsaka ng gabing iyon. Ilang taon ko na itong hindi nagagawa. Recipe ito ng lola ko, walang nakasulat na sukat kahit saan. Kung gano lang ang naalala, nama kamay niya at ang natutunan nama kamay ko sa pagtayo sa tabi niya. Asukal na pula, lemon zest at mas maraming giniling na almond kaysa sa inaakala mong kailangan. Lagi niyang sinasabi na ang sikreto ay ang pagiging pasensyosa sa oven at huwag itong gagawin kapag malungkot ka. Inakala ko noon nakasabihan lang iyon ng matatanda. Ginawa ko pa rin. Kailangan nam gakamay ko na gumawa ng isang bagay na toto, na puno ng amoy ang buong bahay pagsapit ng ikasiyam. Tumayo ako sa kusina at hinayaan itong balutin ako. 3 linggo bago magpasko natapos ang hatian ng mga ari-arian, ipinasa ng abogado ko ang buong forensic report. Ang magabang statement ang nganinakaw, napundo ang nga email ng mentor ko ang dokumentadong timeline ng paupo ni Andrea sa kondo. Sinuri ko ang bawat pahina, pumirma kung saan ako pinapirma, hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Naramdaman ko lang na isa akong babaeng ginawa ang kinakailangang trabaho. Ako mismo ang tumawa sa nanay ni Rico, mainit at kalmado. Parang nakahinga siya nang maluwa nang marinig ang boses ko. Sinabi ko sa kanya na bala ko sanang pumunta kung imbitado pa rin ako. Sabi niya, anak, palagi kang imbitado. Nag-usap kami ng 12 minuto tungkol sa mga walang kwentang bagay at tungkol sa lahat ng mahalaga. Ang hardin niya, ang bagong pamangkin, ang paborito niyang tsake na lagi kong dinadala. Sinabi kong nagluto ako na bago. Sabi niya, siya mismo ang maglalaan ng upuan para sa akin sa mesa.
Gabi bago ang salu-salo sa Pasko nak-text si Ines ang nakababatang kapatid ni Rico na mas nakmahal sa akin ng toto kaysa sa karamihan sa pamilyang iyon. Nag-text siya ng ika-47, isasama niya si Andrea. Binasa ko ito ng 2 beses, ibinaba ko ang telepono sa mesa, inisip ko kung anong ibig sabihin niyon. Ang mensaheng sinusubukan niyang iparating, ang kontrol na akala niya ay hawak pa rin niya sa pamilya. Kinuha ko ulit ang telepono at nag-reply. Mas mabuti. Seryoso ako. 8 buwan matapos ang photoshoot tumawag si Hugo isang Miyerkules ng umaga. Binili at pinalaki ang editorial campaign, isang buong feature sa isang sikat na fashion magazine sa bansa. Hindi lang basta nabanggit, hindi lang maliit na column, kundi ang pabalat mismo. Sinabi niya ito ng malinaw tulad ng lagi niyang ginagawa. Ikaw iyon. Ang mukha mo, ang kwento mo sa mismong artikulo, walang makapal na makeup, gusto nila kung paano ito eksaktong kinuhanan. Sinabi niya sa akin ng petsa na paglabas. Sinabi niya kung saang mga tindahan ito mabibili. Nagpasalamat ako. Ibinaba namin ang telepono. Naupo ako sa sahig ng kusina. Hindi dahil gumuho ako kundi dahil may isang bagay na bumabalik. Isang bagay na ibinaon ko ng napakabagal at napakaingat. Kaya hindi ko lubos na naintindihang nawala na pala ito hanggang sa magsimula itong bumalik. Napakabigat niyon. Ang makilala muli ang sarili ay ganito minsan ang pakiramdam. Hindi saya sa simula, kundi parang isang pinto na matagal mo nang sinasandalan at bigla itong bumukas. At kailangan mong kumapit at hayaang maalala ng magabinti mo kung paano tumayo. Nanatili ako roon para damhin ang lahat. Bawat Sabado ng umaga, bawat hindi na naging ang kabinet na palagi kong nilalagpasan sa loop ng 4 na taon. Ang kamera na sa wakas ay inilabas ko ulit. Ang liwanag mula sa bintana ng kusina ng lola ko. At ang paraan nga, pasasabi ni Hugo na teknikal na obserbasyon na parang iyon na ang pinakamataas na papuring may bibigay niya. Ang babae sa pabalat na iyon ay hindi nangyari ng sadya. Pinuo ko siya. Hinayaan kong maramdaman ang buong bigat niyon. Tapos ay tumayo ako. Tumawag si Ines isang Biyernes ng umaga at rinig ko ang ngiti niya sa telepono. Sabi niya, nasa airport daw si Rico ng ika-6:40 ng umaga, maagang flight. Akmang kukuha ngang isang boteng ng tubig sa tindahan. At naroon dun mismo sa estante sa gitna ng mga dayaryo at candy. Ang muntik na niyang maging ex-wife sa pabalat ng magazine. Natural na liwanag, totong mukha, totong mga mata. At isang ekspresyon na ayon sa eksaktong salita ni Ines. Ay, mukhang isang babaeng nanalo na sa isang bagay na hindi man lang alam ni Rico na isa palang kompetisyon. Sabi niya nakatayo lang daw ito roon ng 10 minuto. 10 minuto sa tindahan sa airport, hawak ang tubig. Hinayaan ko itong tumimo sa isip ko ng eksaktong 1 segundo. Tapos sinabi ko, naiwan ba siya ng flight? Niya tumawa ng napakalakas si Ines kaya kinailangan niya akong i-hold. Tumawag siya ng hapon ding iyon. Pinanot ko lang ang pangalan niya sa screen hanggang sa mamatay ito. Tumawag ulit siya ng gabing iyon at kinabukasan ng umaga. Sa ikatlong araw, nag-text siya. Kailangan neting mag-usap. Binasa ko ito, itinaop ang telepono ko. Binalikan ang mga termino ng kasunduan na ipinadala ng abogado ko. At gumugol ng 40 minuto sa pag-aral ng mga kondisyon sa hatian ng ari-arian. Iyon lang ang nakuha niya mula sa akin.
Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano talaga ang nakasulat sa artikulong iyon. Hindi lang ito tungkol sa mukha ko. Buong kwento ito ang art program sa komunidad ang pagbabalik ng karera ko. Ang creative consulting agency na itinatayo ko ngayon mula sa wala. 2 publishing house na ang kumonta sa akin mula nang lumaki ang kampanya. Isang ahensya sa Makati ang gustong makipag-usap tungkol sa pagdadala ng buong konsepto sa buong bansa. Tinawa ng artikulo ang mata ko para sa komposisyon bilang likas at walang mintes. Ginamit nila ang salitang visionary sa isang pangungusap na kasama ang pangalan ko. Visionary. Ang mismong babaeng tinawag niyang hindi nakaakit-akit pinipigilan ang isang pantik na parang nagpapakita ng awa. Ay inilalarawan ngayon sa isang pambansang magazine bilang isang visionary. Hindi ko ipina-frame ang artikulo, hindi ko kailangan. Isa na itong katotohanang nakaimprenta at wala siyang magagawa para palitin ito. Tumawag ang isang unknown number noong Huwebes. Muntik ko na itong hindi sagutin pero may kung ano siguro kutob o ang kakaibang katahimikan ng hapong iyon ang nag-udyok sa aking sumagot, si Andrea iyon. Mas bata ang boses niya kaysa sa inaasahan ko maingat. Sabi niya hindi raw niya alam ang tungkol sa akin sa unang 6 na buwan. Sinabi raw sa kanya ni Rico na hiwalay na kami, na mabagal lang ang proseso ng annulment, na may sarili na raw buhay ang asawa nito. Sabi niya nang maintindihan niya ang totoong sitwasyon masyado na siyang nakabaon. Sabi niya sorry daw, paulit-ulit niyang sinasabi. Bumuo siya ng isang maingat na depensa gamit ang salitang iyon. Pinakinggan ko siya ng walang patit hanggang sa dulo. Tapos sinabi ko hindi ko kailangan ng pagamin mo at hindi ko kailangan ng sorry mo. Ang kailangan ko sa iyo ay eksakto kung ano ang natatanggap ko. Wala. Natahimik siya. Ginagawa niyang salamin ang mga babae, sabi ko. Mag-ingat ka sa kung ano ang ipinapakita mo. Ibinaba ko ang telepono. Hindi ko siya kaaway. Siya ang susunod na kabanata ang isang kwentong matagal ko nang isinara. Anuman ang dinadala niya at alam kong mas marami pa siyang dinadala kaysa sa sinabi niya sa tawag na iyon, alam ko iyon. Problema na niya iyon. Hiniling ko na lang na luminaw ang isip niya. At nagpatuloy ako. 4 na araw pa katapos tumawag ang nanay ni Rico. Umiyak na siya bago paman ako. Makapasalita, hindi. Madramang iyak, hindi paarta. Yung iyak na parang naipon ng ilang araw at sa wakas ay nakahanap ng lalabasan. Ikinuwento niya sa akin kung gano ang sinabi ni Rico sa pamilya. Na iniwan ko raw siya, na ideya ko raw ang annulment. Na ako raw ang nabigo na hindi ko raw kayang panatilihing buo ang kasal namin. Na ginawa raw niya ang lahat ng tama at ako ang umalis. Na siya raw ang inabandona? Sumikip ang lalamunan ko ng isang beses minsan lang. Naniwala ang bawat taong nagmamahal sa kanya. Ang matita niya mga pinsan nga kaibigan ng pamilya na sumayaw sa kasal namin. Lahat sila ay nakatanggap ng parehong kwento mula sa isang lalaking gumugol ng 9 na taon sa pagpapaperpekto ng pag-arte bilang pinakamakatwirang tao sa kwarto. Naniwala ako sa kanya, anak, sabi niya. Patawarin mo ako. Nanatili ako sa bintana ng kusina ko ng ilang sandali. Ang liwanag ay malambot at kulay abo na tumatagos sa salamin. Liwanag ng Nobyembre hapon na. Naisip ko ang bintana ng kusina ng lola ko. Kung paano pumapasok ang umagaron mainit at patagilit. Kung paano niya laging sinasabing halika rito, tumayo ka riyan, patingin ng mukha mo sa magandang liwanag. Palagi niyang alam kung paano ako hahanapin doon. Pwede ba akong pumunta sa Noche Buena, tanong ko?
Isang gapaginto sa patang gatagal para marinig ko siyang guminga. Ako mismo ang maglalagay ng plato mo sa mesa, sabi niya. Kinabukasan araw bago magpasko nagluto ako ng cake. Asukal na pula, lemon, mas maraming almond kaysa sa inaakala mong tama. Naalala ng makamay ko ang itinuro sa kanila ng lola ko at hindi ako nagmadali sa anumang hakbang. Ibinuhos ko ang butter sa baking pan niya, yung mabigat na, ceramic na may maliit na, basak sa gilid na kinuha ko mula sa bahay na iyon at dinala sa bawat kusinang tinirhan ko. Ipinasok ko ito sa oven, nilinis ang mesa, pinatay ang ilaw sa kusina at natulog. Dire-diretso ang tulog ko hanggang umaga. Dumating ako roon ng 1:15 ng hapon. Inaasahang darating ang pamilya bandang 2:30, si Rico malapit na mag-3:00. Pinlano ko ito ng ganito. Sapat na oras para makaupo kasama ang nanay niya sa katahimikan bago mapuno ang bahay. Bago gawing mas madaling ngang ingay nga tao ang pagtatago mula sa katotohanan. Sinalubong niya ako sa pinto, nakat sinalas pambahay at may suot na apron. Hinila niya ako para sa isang yakap na tumagal ng mas mahaba kaysa sa karaniwang yakap ng pagbati. Hinayaan ko siya. Amoy cinamon siya at fabric conditioner at isang bagay na hindi ko mapangalanan. Isang bagay na palaging napaparamdam ngang tahanan sa paraang hindi kailanman nagawa ngang sarili kong kasal. Naupo kami sa mesa sa kusina habang nakakape. Hindi siya, agad nagtanong, hinayaan niya lang kaming makasama roon ng 1 minuto at nagpasalamat ako roon. Tapos ay inilapak ko ang brown envelope sa mesa. Hindi ako nagbigay ngang mahabang talumpati, ipinaliwanag ko lang ito sa kanya sa parehong paraan ng pagpapaliwanag ko sa abogado ko. Sistematiko, pantay pahina bawat pahina. Ang financial summary. Una ang ngape sa ang nga withdrawal sa bangko na tumutukma, sa nga bayat sa upa ni Andrea, ang kotse, ang 4 na weekend na nakalista bilang business trips na hindi naman toto. Tapos ang ma-email ng mentor ko. Ipinakita ko sa kanya ang buong thread. Ang mensahe ni Rico, ang tono niya, ang maingat na pananalita ng isang lalaking gumagawang desisyon na hindi naman kanya para gawin. Sinabi ko sa kanya kung ano ang mga isinuko ko nang hindi ko man lang alam na isinusuko ko na pala. Sinabi ko sa kanya kung gaano na ito katagal nangyayari. Hindi siya sumingit. Hindi siya napakita ngang pakagulat o sinubukan mangpunan ang katahimikan ng sarili niyang reaksyon. Nabasa lang siya at nakinig at nabasa pa. Nang matapos ako, sumandal siya sa upuan at tumitik sa bintana ng kusina niya ng matagal. Siyam na taon, sabi niya. Hindi ito tanong? Opo, ma'am. Natahimik siya ulit ng ilang sandali. Tapos sabi niya, gusto kong marinig itong buong pamilya. Pagsapit, 3:15 puno na ang sala. Ang tita Rosa ni Ja, ang pinsang ni Jang, si Marcos, ang meneja, kaibigang ng kapamilya na kilala si Rico mula papagkabata. Nandung na si Ines. 2 beses niyang pinisil ang kamay ko at hindi niya ito binitawan ng sapat na tagal para iparamdam na kakampi ko siya. Nasa kabisera ako ng mesa nang pumasok si Rico. Pumasok siya sa front door kasama si Andrea, bukas ang jacket, halata ang tiyan. Ang buong pagdating ay planado para mag-iwan ng impresyon. Nakasuot ang mukhang iyon na siyam na taon kong pinag-aralan. Nakatas ang babakalmado ang mukha ang praktisadong kumpiyansa na isang lalaking na niniwalang kontrolado na niya ang kwarto bago paman siya pumasok. Natigilan siya nang makita ako. Umikot ang mga mata niya sa mesa sa pamilyang nakaupo, sa nanay niyang nakatayo sa may pintong kusina na nakahalukip-kip.
At sa akin na nasa kabisera ng mesa, nakasara ang envelope sa harap ko at walang anumang emosyon sa mukha ko na pwede niyang gamitin laban sa akin. Sabi ng nanay niya, may sasabihin ang asawa mo. Sabi ni Rico hindi ko na siya asawa. Sabi ko maupo ka Rico, naupo siya. Alam mo kung anong napansin ko hindi man lang niya, tiningnan si Andrea. Tiningnan niya, ako tapos ang envelope, tapos ang nanay niya. Nakatayo pa rin si Andrea sa may pinto kalahating suot ang jacket pinapakiramdaman ang kwarto sa paraang ginagawa ang isang taong kinakalkula ang distansa pabalik sa labasan. Nagsalita ako sa loob ng 7 minuto. Alam ko dahil pinraktis ko ito sa bahay at 7 minuto ang inabot sa bawat pagkakataon. Tinalakay ko ang bank account, ang mga petsa, ang mga email ng mentor ko at kung ano ang nawala, sa akin hindi sa pera kundi sa mga taon. Tinalakay ko ang timeline ng pagbubuntis na nagpapatunay na nagsimula ang bago niyang buhay bago pa man niya. Unang sabihin sa akin na hindi na siya masaya sa kasal namin. Hindi ko tinaasan ang boses ko, hindi ako nahanap ng reaksyon. Inilatag ko ang bawat katotohanan sa kwarto at hinayaan itong tumayo sa sarili nito. 2 beses siyang sumubok na sumingit. Sa unang pagkakataon sabi niya hindi mo kailangang gawin ito. Sabi ng nanay niya hayaan mo siyang matapos. Sa pangalawang pagkakataon nagsimula siya sa hindi siya nagiging patas. Sabi ng nanay niya Rico ni isang salita. Umalis si Andrea bandang 5 minuto. Narinig ko ang pagzara ng front door, tahimik at maingat na parang sinusubukang huwag istorbohin ang kwartong iniwan niya. Hindi ako huminto, hindi ko siya pinanut na umalis. Tinapos ko ang ipinunta ko roon. Nang matapos ako, tumingin si Rico sa mesa. Tapos tiningnan niya ako. Pinapahiya mo, ako sabi niya sa mababa at matigas na boses, paghihiganti ito. Tiningnan ko lang siya ng walang galit at sinabing hindi ito lang ang nangyari. Iniwan ko ang envelope sa mesa, kinuha ko ang ceramic baking pan ng lola ko at umikot sa sala. Nagpaalam ako sa bawat tao gamit ang pangalan nila, ang tita Rosa niya, ang pinsan niyang si Marcos, ang makaibigan ng pamilya na sumayaw sa kasal namin. Napasalamat ako sa pag-imbita nila sa akin. Seryoso ako ron. Huli kong niyakap si Ines. Kumapit siya ng mahigpit at ganun din ako. Tapos ay lumabas ako sa front door. Naupo ako sa sasakyan ko ng 60 segundo. Nakapatong lang ang magakamay ko sa kandungan ko, nakalaylay, tahimik, hindi nanginginig. Hindi ako malungkot, hindi ito isang bagay na kailangan kong makarecover. Tapos na lang talaga. Pinaandar ko ang sasakyan at lumabas sa kalsada nang hindi tumitingin sa rearview mirror. Ang 2 taon ay mahabang panahon. Pero minsan parang wala lang din ito. Iyan ang hindi sinasabi sa iyong iba tungkol sa pagbangon. Hindi mo nararamdaman na binubuo mo ang sarili mo habang nangyayari ito. Pakiramdam mo lang ay isang ordinaryong Martes. Tapos isang umaga upo ka sa desk mo, hawak ang kape. Ang liwanag ay pumapasok mula sa bintana sa silangan sa eksaktong anggulo at maisip mo na ang buhay na nasa paligid mo ay ang buhay na pinili mo talaga. Doon ako naroon. Ang desk ko ay sumasakop sa buong kantong kwartong dating opisina ni Rico. Gawa sa matibay na nara. Ako mismo ang bumili nito. Iniwi ko ang resibo sa bahay na parang isang maliit na bandilang tagumpay. Sa likuran ko naka-frame at nailawan ay isang pader na puno nga sarili kong nga litrato. 21 ang bilang, iba-iba ang laki. Walang partikular na tema maliban sa mahal ko ang bawat isa sa kanila. Sa harap ko ay isang schedule na pag-ari ko ng bumbu. 3 editorial meeting ngayong linggo. Isang campaign review sa Huwebes. Workshop sa Sabado sa hall ng parokya mula 9 hanggang 2:00.
Walang nakayos nga schedule na ito para ibagay sa biyaheng ibang tao, walang tahimik na nakmungkahi, nabawasan ko ang maginagawa ko. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa isang babaeng masyadong matagal na nanahimik. Kapag nagsimula na siyang magsalita, hindi na siya titigil. Hindi dahil sa galit kundi dahil naalala na niya sa wakas na may mga bagay siyang mahalagang sabihin. Dumating ang mga parusa sa paraang dumarating ito kapag nadokumento mo ang lahat ng buong buo at walang drama. May mahigpit na patakaran laban sa pandaraya ang kumpanya ni Rico. Yung uri na nagre-resulta sa agarang pagkakatanggal sa trabaho kapag napatunayan ang pagnanakaw ng pera. Nang magsampa ang abogado kong kasong sibil para sa estafa at qualified theft. 2,500,000 pisong nakadetalye kung saan galing at itinapat sa bawat resibong idineklara niya bilang gastos ng kumpanya. Nasuspinde siya ng walang sweldo sa loob ng 2 linggo. Wala na ang posisyon niya bilang sales director bago matapos ang buwan. Walang separation pay na makakaligtas sa isang matibay na audit report. 6 na linggong hindi siya kinausap ng nanay niya pagkatapos ng Pasko. Nang sa wakas ay kausapin siya nito, ikinuwento sa akin ni Ines kung ano ang sinabi nito. Ilang beses ko itong inisip. Hindi dahil natutuwa ako kundi dahil sa isang bagay na mas tahimik pa ron. Pagkilala sa katotohanan. Siguro hindi mo lang siya niloko, sinubukan mo siyang burahin. May pagkakaiba iyon. Opo ma'am, mayroon na ka. Dahil sira na ang kabuhayan niya at naka-freeze ang mga bank account dahil sa kaso hindi na nabayaran ang upa sa kondo ni Andrea. 8 buwan siyang buntis sa isang lungsod kung saan inikot niya ang buhay niya sa isang lalaking nawala na ang pangalawang buhay na sinubukan nitong panatilihin kasabay ng una. Hindi ko alam kung anong sumunod na nangyari sa kanya. Nagdesisyon akong huwag na siyang alamin. Nakatanggap siya ng parehong mga pangako na natanggap ko mula sa isang lalaki. Gamit ang parehong pinraktis na lambing. At anuman ang guhong kinatatayuan, niya ngayon hindi ako ang naglagay sa kanya ron, si Rico ang gumawa nun. Natapos ang kwentong iyon nang wala ako. Tumawag si Rico ng isa pang beses. Siguro 6 na linggo pagkatapos ng Pasko. Hindi siya nakmakaawa. Hindi niya sinubukang gamitin ulit ang malambing na boses. Sinabi niya lang sa mahinang boses at sa tingin ko ay tapat marahil sa unang pagkakataon. Minalit kita. Hindi man lang nakuyom ang pangako. Sabi ko alam ko. Ibinaba ko ang telepono. Iyon ang kaisa-isang tapat na bagay na sinabi niya sa akin kailanman. Pinanghawakan ko iyon sa eksaktong tagal bago ko ibaba ang telepono, tapos bumalik na ako sa pagtatrabaho. Si Teresa Robles ang pinakamatagal kong kaibigan at ang babaeng binuo ang kalahatingang kaso ko dahil sa purong galit at hustisya ay nagpadala sa akin ng isang tahimik na hapon. Isang maliit na balita sa isang business website. Si Rico na dating nasa regional sales ay nakalista ngayon bilang isang sales consultant sa isang maliit na kumpanya. Walang litrato, walang quote. Pangalan lang at posisyon na nakasulat sa simpleng teksto parang isang ordinaryong buhay. Binasa ko ito ng isang beses at isinara ang browser. Nakikita kami ni Ines para kumain tuwing ikatlong Huwebes ng bawat buwan. Ngayon hindi dahil formal namin itong pinlano. Nakataon lang madali hindi pilit. Tulad ng magagandang bagay kapag hindi mo na kailangang lumaban sa agos. Iba na siyang tumawa ngayon, mas madali, mas magaan. Parang isang babaeng nakabitaw ng isang mabigat na bagay at halos makalimutan na niyang pasan-pasan niya ito dati. Hindi namin pinag-uusapan si Rico.
Pinag-uusapan namin ang bago niyang tsondo ang kampanyang inilulunsad ko sa Makati. O kaya ang basket ng tinapay sa paborito naming kainan na hindi namin kailanman maubos bago dumating ang pangunahing pagkain. Ganito ang hitsura ng pagmamahal kapag nakaligtas ito sa taong dating naging sentro nito. Nagpapatuloy lang ito at humahanap ng sarili nitong hugis. Tuwing Sabado nagtuturo ako sa parehong hall nga, parokya na pinasukan ko 2 taon na ang nakalipas na ang tanging intensyon ay manut. Ang parehong matataas na bintana, ang parehong kalidad ng liwanag tuwing umaga. Ngayon dala ko na ang sarili kong kamera. Yung maganda, yung 4 na taong nakatago sa kabinet. Kaninang umaga ang umagang kinukwento ko sa iyo. Nagtimpla ako ng 1 tasang kape ng eksakto sa gusto ko. Tamang dami ngang, lahat walang adjustments para sa panlasa ngang iba. Walang nakasanayang paggalaw ng kamay na kukuha ngang pangalawang tasa. Dinala ko ito sa desk ko at naupo sa ilalim ng liwanag na pumapasok mula sa bintana sa silangan. Mainit at buo tumatama sa malitrato sa pader at sa schedule sa harap ko. At sa ibabaw na matibay na nara na desk na pinili ko para sa sarili ko. Wala akong itinapon sa lababo. Hinayaan ko lang itong maging masarap.